Ang Iran ay hindi isang mahinang bansa. May pinakamalaking arsenal ng drone sa gitnang silangan at mga pasilidad militar sa loob ng bundok. Estratehiya ng digmaan na epektibo laban sa malalakas na kalaban sa loob ng maraming taon. At gayon pa man, sa loob ng wala pang 2 linggo, 70% ng kanilang mga missile launcher ay nawala na. Mahigit 100 barko ang nawasak o nasira. Ganap na kontrol sa himpapawid. Pero sa huli, paano nga ba ito nangyari? Ang sagot, hindi naman ganon kasimple. Tingnan mo, ang Iran ay bumuo ng isang totoong plano, matalino, kalkulado, isang plano na tumaya sa bawat kilalang kahinaan ng kalaban. Pero ang hindi nila alam ay nasa loob ng mga dekada habang binubuo nila ang planong iyon, ang Estados Unidos ay gumagawa na ng mga sagot para eksaktong ganitong uri ng banta. Parang alam na nila na darating din ang panahong iyon. At para pigilan ang planong iyon, nagpadala ang Estados Unidos ng isang arsenal na may ilan sa pinakakahangahangang sandata na nakita sa isang digmaan, mga sandatang hindi pa kailanman nagamit sa labanan. Isa sa mga yon, di pa natin alam kung ano yon. Para maintindihan ang ginawa ng Estados Unidos, dapat mo munang malaman ang layunin ng Iran. Tingnan mo, alam ng Iran mula pasimula, sa direktang digmaan kontra Estados Unidos, tiyak silang talo. halos 40 beses na mas malaki ang budget militar ng Amerika. Ang teknolohiya nila ay dekadang agwat. Ang mga eroplano, mga misil, mga barko, wala talagang kapantay. Kaya, hindi sinubukan ng Iran na makipagkumpetensya sa larong iyon, gumawa sila ng ibang laro at ang lohika ng larong iyon ay halos brutal. Sa kanyang pagiging simple, ang tipikal na drone ng Iran gaya ng Shahed ay nakakahalaga ng 20,000 hanggang 50,000 dolyar, katulad ng presyo ng isang kotse. Pero ang Patriot missile na gamit ng US para pabagsakin ito ay nagkakahalaga ng 3 hanggang 4 na milyong dolyar. Nagpapadala ang Iran ng 100 drone, pinabagsak lahat ng Estados Unidos, gumastos ang Iran ng 5 milyon, gumastos ang Estados Unidos ng 300 milyon. Sino ang panalo sa palitang ito? Gumana ang lohikang ito laban sa Saudi Arabia, laban sa Israel, laban sa mga barko sa Dagat Pula. Tumaya ang Iran sa pagkapagod ng kalaban. Ang pagpilit sa kalaban na gumastos ng mas malaki kaysa sa kanila ay isang sugal na sa simula ay mukhang matalino hanggang sa magpakita ng sagot ang Estados Unidos. Ang tawag dito ay Helios. Ang Helios ay isang sistema ng laser na direktang nakakabit sa mga destroyer ng hukbong dagat ng Amerika. Nagpapaputok ito ng isang sinag ng konsentradong enerhiya na nagpapainit sa drone hanggang sa masira ang istruktura nito sa loob lamang ng ilang segundo. Walang pagsabog, walang ingay, basta na lang nawawala ang drone. Pero ang bahagi na talagang nagbabago ng lahat ay hindi ang teknolohiya, kundi ang gastos. Bawat putok ng Helios ay nagkakahalaga lang ng ilang sentimo, literal. Ang gastos ay halos kuryente lang, katulad ng konsumo mo kapag nagbukas ka ng ilaw ng ilang oras. Nagpakawala ang Iran na mahigit 2,000 Shahed na drone mula na magumpisa ang labanan. Kung pinabagsak ng Estados Unidos ang bawat isa gamit ang Patriot, mahigit 6 na bilyong dolyar ang magagastos nila. Sa mga drone pa lang, gamit ang mga laser system tulad ng Helios, bumababa ng husto ang gastos na ito. Ang ekonomikong lohika ng Iran ay hindi na gumana, pero may pangalawang layer pa ang Iran sa pustahan na ito. Dami. Magpadala ng daan-daan sabay-sabay na drone, umaasang may makalusot. At para dito, may Odin ang Estados Unidos. Hindi sinisira ng Odin ang drone, pinapabulag nito. Isa itong low power na laser na sinusunog ang optical sensors ng drone, ang mga kamera at ang mga visual navigation system. Lumilipad pa ang drone pero wala nang nakikita at bumagsak na lang. 8 ng barkong Amerikano ang may naka-install na Odin. Ito ang sistemang nakita ng mga analista sa mga larawan ng mga destroyer na nag-operate malapit sa Iran habang may kaguluhan. Habang tinutugunan ng Helios ang mga individual na banta, ang Odin ay laban sa sabayang pag-atake. Pero ang ikatlong tugon sa mga drone ang pinaka-ironiko sa lahat.
Ang pangalan nito ay Lucas, isang Amerikanong suicide drone na isang beses lang umatake, pupunta sa target at sasabog. Tinatayang nagkakahalaga ito ng $35,000. Kung pamilyar ito, kasi nga pamilyar talaga. Ang Lucas ay direktang ginaya sa konsepto ng Shahed ng Iran. Parehong lohika, parehong konsepto, halos pareho rin ang presyo. Kinuha ng Estados Unidos ang ideya mula sa Iran, gumawa ng sarili nilang bersyon at ginamit ito laban sa Iran. Sa unang araw ng labanan, mismong Central Command ng Sandatahang Lakas ng Amerika ang nagpost sa social media, tinawag itong paghihiganti na ginawa sa Estados Unidos. Isipin mo yon. Ilang taon na ginugol ng Iran sa pagdevelop ng Shahed bilang kanilang malaking kalamangan, tapos sinagot sila ng Estados Unidos gamit din ang parehong lohika. Anumang ideya na gamitin mo laban sa amin, gagamitin din namin laban sa iyo. Ang interesante, ginawa ito base sa kopya ng isang drone ng Iran, ang drone na kamikaze Shahed 136. Ang Shahed ay tunay na paborito ng mga Iranian. Nang may nahuli ang puwersa ng Estados Unidos, dinala nila ito sa mga inhinyero at sinabing kopyahin ito at gawing mas maganda. 3 sagot, 3 antas. Ang tugon ng mga drone ay labis na napahina, pero ang pangalawang taya ng Iran ay iba, mas luma at sa loob ng mga dekada, tila tunay na hindi matatalo. Ilang taon ginugol ng Iran sa paglilipat ng kanilang pinakamahahalagang pasilidad, mga imbakan ng misil, mga sentro ng pananaliksik sa nuklear, mga laboratoryong militar, papasok sa mga bundok, nakabaon sa simento. Sa loob ng bato, sa lalim na hindi kayang abutin ng kahit anong karaniwang bomba. Ang Fordal, ang pangunahing pasilidad nuklear ng Iran, ay napakalalim sa loob ng isang bundok, kaya ilang taon nang sinasabi ng mga kanluraning eksperto na halos hindi ito masisira. Hindi dahil sa kakulangan ng kagustuhan, kundi dahil sa kakulangan ng teknikal na kakayahan. Kung hindi mo kayang sirain, hindi ka mananalo hanggang magpakita ng sagot ang Estados Unidos. Ang tawag dito ay MOP, Massive Ordnance Penetrator. Ang MOP ay may bigat na 13 tonelada, kasing bigat ng 2 adultong elepante, 6 na metro ang haba at dinisenyo para sa isang layunin, butasin ang mga bagay na hindi dapat nabubutas. Kapag tumama ito sa lupa, hindi agad sumasabog, patuloy itong bumabaon, dumadaan sa lupa, konkreto, bato, hanggang sa maabot ang tamang lalim, dun lang ito sasabog, mula sa loob palabas. Ang lalim na naabot nito ay katumbas ng isang gusali na may 20 palapag ng konkreto, 20 palapag pababa. At may isang detalye na nagpapasigurado palalo sa lahat. 2 pagtama na sunod-sunod, ang unang bomba ang bumubukas ng butas, ang pangalawa na inihulog agad pagkatapos sa parehong eksaktong lugar ay mas lumalalim pa. Parang drill na may 2 yugto. Pero ang MOP ay nagdudulot ng isang problema. May bigat itong 13 tonelada. Karamihan sa mga eroplanong pandigma ay hindi kayang lumipad na may ganitong kabigatan at ang ilan lamang na kayang magdala nito ay hindi makakapasok sa teritoryo ng kalaban nang hindi natutuklasan. May natatanging eroplano sa mundo na kayang lutasin ito. Ang tinutukoy ko ay ang B-2 Spirit na hindi kahawig ng anumang eroplano na nakita mo na. Wala itong buntot o pahabang katawan, puro pakpak lang. Isang patag na tatsulok na hugis, mas kahawig ng science fiction kaysa pambubombang eroplano. At hindi ito nagkataon lang. Kapag ang radar ay nagpadala ng signal at tumama ito sa isang karaniwang eroplano, malakas at malinaw na bumabalik ang signal. Sa B-2, ang signal na iyon ay kumakalat sa iba't ibang direksyon. Ang lumalabas sa radar ay kasing liit lang ng isang ibon, isang eroplano na kasing laki na isang football field na lumalabas lang na parang ibon. Bukod pa rito, ang buong ibabaw ng B-2 ay natatakpan ng material ng sumisipsip ng signal ng radar. Sa halip na mag-reflect, gumagana ito na parang espunga para sa mga radio wave. 21 lang ang nagawang unit sa buong mundo at bawat isa ay nagkakahalaga ng mahigit $2 bilyong.
At itong eroplano ang nagdala ng mga bumbang may bigat na 13 tonelada papunta sa mga bundok ng Iran. Ilang linggo bago ang labanan sa Parchin, isang kompleks ng militar na 30 kilometro sa timog silangan ng Tehran, isa sa mga pinakasensitibong lugar ng programang pangdepensa ng Iran. Nakunan ng satellite images ang maingat na paggawa sa isang pasilidad na kilala bilang Talegan 2 na konektado sa nuclear program ng bansa. Bagong konkreto na tinabunan ng lupa sa ibabaw. Sino man ang nag-supervise ng trabahong yon, malamang umuwi siya na iniisip na naprotektahan niya ang isang mahalagang bagay. 3 linggo pagkatapos, ipinakita ng satellite images na may 3 eksaktong tama sa ibabaw ng pasilidad. Ilang taon ginugol ang Iran sa pagpapalalim ng kanilang depensa, dumating ang Estados Unidos dala ang nag-iisang sandata sa mundo na dinisenyo para gawing walang saysay ang lalim na iyon. At sa mga misyong iyon, may isang bagay na nakatawag ng pansin ng mga analyst mula sa buong mundo. Sa mga larawan ng unang araw ng mga pag-atake, may isang Tomahawk missile na lumitaw na itim. Samantalang ang lahat ng iba pa ay kulay abok. Iba ito at walang paliwanag mula sa gobyerno kung ano iyon. Pinaghihinalaan ng mga analista na ito ay isang bersyon na hindi pa naipapakita na may ibabaw na sumisipsip ng mga signal ng radar katulad ng B-2. At iba sa mga naunang Tomahawk, ang bersyong ito ay posibleng kayang i-redirect papunta sa bagong target habang lumilipad ng real time. Lahat ng ito ay hindi pa nakukumpirma. Nabunyag ang sandata ng mabidyohan at hanggang ngayon tahimik pa rin ang gobyerno ng Amerika ukol dito. Pero sa lahat ng mga sagot ng Amerika, isang mas nakakabahala kaysa sa lahat ng iba pa ng pinagsama-sama. Hindi ito nangyari noong digmaan, kundi matagal pa bago yun. Tingnan mo. Ang ikatlong taya ng Iran ay tungkol sa oras, ang ideya na magkakaroon sila ng panahon para tumugon kapag nagsimula na ang mga pag-atake, nagagana ang kanilang mga radar na magagawa nilang ikordina ang kanilang sagot. Ito marahil ang pinakamaling taya sa lahat. Dahil nung lumipad na ang mga misil noong ika-28 ng Pebrero 2026, matagal nang nag-ooperate sa dilim ang Iran ng ilang linggo. Bago pa man ang anumang pambobomba, bago pa man ang anumang misil, 2 espesyal na unit ng sandatahang lakas ng Amerika ang gumagalaw na. Ang Cyber Command, ang division na responsable sa mga operasyong cyber warfare ng Estados Unidos, at ang Space Force, ang sangay militar na nakatuon sa mga operasyon sa kalawakan. Kinumpirma ni General Dan Kane, hepe ng Estado Mayor ng Amerika, sa publiko na ang 2 unit na ito ang unang kumilos. Sa kanyang mga salita, ang mga operasyon sa kalawakan at cyber ay nag-iwan sa kalaban na walang kakayahang makakita, makapag-ugnay o makasagot ng mahusay. Pero sa huli, paano nga ba ito nagawa? Well, bahagi ng sagot ay nasa daan-daang kilometro sa itaas natin. Ang Space Force ay nagpapatakbo ng mga satellite sa orbit sa ibabaw ng gitnang silangan 24 na oras bawat araw. Ang mga satellite na ito ay hindi kumukuha ng mga larawan, sila ay nakakakita ng init. At ang isang balistikong misil sa mga segundo pagkatapos ng paglulunsad ay naglalabas ng napakalaking init na agad na natutukoy ng mga satellite na ito. Nagpapaputok ang Iran ng isang misil mula sa isang trap na tagalunsad sa isang liblib na kalsada. Sa loob ng ilang segundo, natutukoy ng mga satellite ang init at kinakalkula ang posisyon ng tagalunsad. Ang impormasyong ito ay natatanggap ng mga Persang Amerikano sa rehiyon. Ayon mismo kay Pangulong Trump, umabot sa 4 na minuto ang oras ng tugon mula sa paglulunsad hanggang sa kontra-attack. Pero hindi nagtrabaho mag-isa ang Space Force. Ang Cyber Command ay kumikilos din kasabay, pinabagsak ang mga komunikasyon ng militar ng Iran, binlock ang mga radar at pinipigilan ang iba't ibang unit ng Iran na makapag-usap sa isa't isa. At gumana ito sa mga paraang higit pa sa inaakala mo. Ilang linggo bago ang labanan, inatake ng mga hacker ang mga transmisyon ng satellite ng Iran.
Milyong-milyong tahanan sa Iran ang tumanggap ng mga mensahe sa TV na nananawagan ng paglaban sa rehimen. Isang app ng oras na pagdarasal na ginagamit ng milyon-milyong Iranian araw-araw ay nahack. Imbes na oras, lumitaw ang mga mensaheng politikal at ang mga traffic camera ng Tehran. Ang mga ordinaryong street camera na nagmomonitor ng trapiko ay nakompromiso at ayon sa Financial Times, ginamit para magplano ng mga tumpak na pag-atake sa loob ng kabisera ng Iran. Sa araw ng pag-atake, ang mga radar ng Iran ay na-block ng elektronikong paraan at ang mga komunikasyon ng militar ay naputol. Hindi makapagkoordina ng depensa ang Iran dahil hindi nila makausap ang sarili nilang mga sistema. Gaya nga nakikita mo, sinubukan ng Iran na makipaglaro ng mataas na antas ng chess laban sa Estados Unidos. Pero ang mga piyesa sa kabilang panig ng chessboard ay iba sa inaasahan niyang makita. Sa loob ng mga dekada, ang ibig sabihin ng digmaan ay mga tangke, eroplano at mga sundalo. Katatapos lang ipakita ng Estados Unidos na iba na ang ibig sabihin nito at ang bagong kahulugang ito, nakikita nating nangyayari ng real-time sa isang bagay na hindi inaasahan tulad ng isang prayer app na nagpapakita ng maling mensahe. Ngayon, gusto kong malaman ang opinyon mo. Alin sa tatlong tugon ng Amerika ang pinaka-nakapagpahanga sa iyo? Magkomento ka dito sa ibaba. Kung nakatulong sa iyo ang video para mas maintindihan ang mga nangyayari sa gitnang silangan, ibahagi ito sa iba na nais ding makaintindi. Kung hindi ka pa subscribe sa channel, mag-subscribe ka na. Marami pang darating hanggang sa susunod na video.